Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo. Well, mahirap kung basta magtalakay tayo ng tungkol o kung sino man ang magtalakay tungkol kay Kristo o sa Diyos kung walang tamang kapamaraanan. Alam niyo ho, ang Diyos na kinikwento ng Biblia ay totoo pero hindi ho ito maramdaman o maranasan ng tao. Ang Kristyanismo na itinuturo ng Biblia sa New Testament, ang pagdating ng anak daw ng Diyos na si Jesucristo, ay marami hong nagtuturo pero sa buhay wala makita. Sa buhay walang makita, walang nangyayari, walang kabanalan, walang katotohanan, walang pagganap sa nais niya. So, maraming tao di na naniniwala. Sabi nga nila, pare-pareho lang yan. So, alin ang totoo? So, gusto pa rin ng ibang tao maniwala sa Kristyanismo, pero nahihirapan sila, ang iba ay tumigil na. Ano ba ang Kristyanismo? Ito po ay bumaba ang Diyos. Una pa dyan, nilikha ng Diyos ang mundo. Okay, God the Father, and then kasama si Jesucristo at ang nilikha nila ang mundong ito. Yan ang history ni Jesus Christ. Hindi siya basta dito sa mundo nagmula. Hindi siya katulad ng tao na naililikha ng nanay o tatay. Siya ay may pinagmulan sa langit. Nilikha ang mundo sa pangalan niya, sa pamamagitan niya at ang lahat ng nilikha. So, yan ang pinaghahawakan din namin. So, yan din ang paniniwala ng iba na nagkawatak-watak at nagkahati-hati. So, nais ng Diyos na magkarelasyon ang tao sa Diyos at mapasunod ng Diyos ang tao. Yun ang masakit na katotohanan na dapat nating tanggapin, na dapat tayo masiyahan at makontento. At hindi yung tayo maghari sa sarili natin. Nilikha tayo ng Diyos sa larawan niya, may purpose. At nung nagkasala na nga si Eva at Adan sa pamamagitan ng dyablo, nasa katigasan din ng dyablo ng ulo ng kanyang pagiging masama, at si Eva at Adan na hindi na masumunod sa Diyos, doon pumasok ang kasalanan, naputol ang relasyon, hindi na nakakaugnay ng Diyos ang tao at because sa sinumpa na ng kasalanan. Dapat po nating tanggapin yan at huwag na nating baliwalain. Yan po ang tutunay. At noong pang pinangaral ng mga matutuwid niyang mga alagad, at ang pagbabalik, pagsisisi, tumitigas ang ulo ng tao, nagkakasala pa rin, ginunaw ng Diyos ang mundo, nagpasimula ang Diyos, kinanuwi, after ng baha, pero diretso na naman ang kasalanan ng tao at ang mas maraming kapamaraanan na ginawa ang Diyos. Dumanan tayo sa mga judges, sa hari, sa mga propeta, iba't ibang kapamahayagan ng Diyos at pag-abot ng Diyos sa tao. Hanggang ito pong huling sandali, gaya ng naipangako nung una pa man, na si Kristo ay darating ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Marami ang tumanggap, maraming hindi. Marami ang naniwala, marami ang hindi. Marami ang naniwala pero hindi nila makilala, hindi nila maranasan, hindi nila maramdaman. Pero nakakapit pa rin. Yung iba ay tuluyang lumayo na at di na naniwala. At quote and quote, isang malaking industriya at naging pagkakapirahan at naging pang-aalipin na ang paggamit ng Kristyanismo. Okay? Nung si Kristo ay naganap niya ang tungkulin niya, nung siya ay maliit na isinilang sa sabsaban ng Bethlehem kay Maria at Jose na tumayong magulang niya dito sa lupa. Hanggang siya ay mangaral, lumaki at mangaral, magsimula at 30 years old. At siya po ay binautismo ni John the Baptist at siya po ay nagsimulang magministeri, mangaral, magpagaling, magturo ng dapat. Okay? So, hanggang siya ay ganapin ang pagkamatay niya sa krus because siya ay lamang ang pwedeng magtumbos sa kasalanan ng tao. Okay? So, tanggapin na natin yan. Hanggang siya ay namatay sa krus at nabayubay, okay, kunin ang susi ng kamatayan at ang katubusan ng pagkakasumpa ng Diyos sa kay ginawang kasalanan ng tao. Okay, sa pamamagitan niya may daan na tayo sa langit. Sa pamamagitan niya pwede tayong maligtas kung gugustuhin natin. Kung tayo isa sa mananampalataya. Okay? But as many as receive Him, He gave the right to become children of God. John 3:16, John 1:12. As many as receive Him, He gave the right the children
to become children of God. Yung so that whosoever believes in Him will not be perished but have an everlasting life. So, siya mediator ng man at ng tao at Diyos. So, kaya nung namaalam na siya sa kanyang mga alagad na natakot, nagtakbuhan nung siya ay pinaparusahan at bitayin, at ginather niya uli, nagpakita siya. Okay, nabuhay muli after 3 days. And then pagkatapos namaalam siya, naghabilin na pangaral, ituro at yung mananampalataya, bautismuhan bilang kapahayagan na mamamatay na at tutuloy ng susunod kay Kristo. Hindi sa kasamaan magpapasupil na, magpapalago na. So umakyat na sa langit, doon na nagsimula yung kanyang mga alagad. Sa Acts of the Apostles, mababasa kung paano sila nangaral, paano nagsimula ang mga gawain, sino ang ipinalit kay Judas, sino ang mga sumunod na mananampalataya, sino yung mga nagsumikap, sino ang mga namatay, saan sila tumuloy, paano nagsimula ang mga gawain, paano natayo yung grupo nila na tinatawag na church, kung tawagin. Church, tinawag mula sa kadiliman, yun. So, nangaral yung mga alagad niya hanggang nangalat kung saan nagpunta. Doon sa malapit sa Jerusalem. Okay? So, kung saan nanirahan si Kristo at naganap yung pagkakabitay niya ng Roman Empire na siyang nagahari sa lugar na iyon. So, hanggang ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy na. At hanggang namatay ang kanyang mga apostoles, hanggang nagpatuloy ang mga mananampalataya, hanggang meron ng sumakay, meron ng nag-angkin, meron na ring mga ibang tao, kasama na rin yung Roma, na si Constantine ay nagdeklara na ang religion ay maging legalized at naging Christian at naituro. So sa iba't ibang bansa nakapasok din ito at yung iba ginamit nila ito sa kanilang pananakop sa iba't ibang bansa at ituro ito na sa pilitan sa mga natibo, sa mga Indian, sa mga African. So itinurong pilit ang relihiyong kanilang natutunan. Hindi natin alam kung tama yung relihiyon nila o mali. Malalaman yan kung ang mga dalang aral ng mga mangangaral na ito ng Kristyanismo ay nakabatay talaga sa aral ni Kristo ng katuwirang kabanalan, pagsunod sa tamang aral, at merong bababa ng Espiritu Santo. Hindi lamang po yung susundin na yung pagbautismo o pangangaral tapos may dagdag, may bawas. Mali ho yun. Kaya sabi ni Kristo, may mga mangangaral at na tama, may bulag, mayroon talagang false prophet. So paano natin malalaman? Tingnan natin kung nakabatay sa aral ni Kristo. Dahil ang mga alagad naman niya noon ay nagpatuloy mula doon sa Acts of the Apostles na itinayo yung mga gawain. At hanggang nangamatay nga yung mga alagad, hanggang marami nag-adapt ng Kristyanismo, hanggang si Constantine, 'di ba, na emperor ng Roma, dineklara niya na legal na relihiyon na ito. Maganda, okay na ito, gawin na nating legal na relihiyon sa ating Imperyo Roma, 'di ba? Hanggang itinuloy na nila. So may mga tumindig na sa kanila na nakadikit daw kay Pedro o sa mga alagad, sila raw ang ipinalit, yung mga papa. So yun ang mga teachings nila. So merong sinusunod sila sa aral ni Kristo, may hindi, may dinagdag base sa mga sumunod na papa ng mga o na pagkasunduan nila. So marami ring nag-adapt pa yan. May nahati pa nga na may mga Orthodox Christian. So meron dumating ang time, 'di ba, sa England na nangyari, 'di ba, humiwalay sila yung mga protestante, si Martin Luther na isang priest din. So nakapasok sa iba't ibang lugar ang aral ni Kristo, nadala ng mga matuwid niyang mga alagad. Okay, merong iba nag-adapt, kinlaim nilang sila yung patuloy na nangangaral, na sila yung sanga ni Kristo na nagpapatuloy. So marami ho, dahil isang malaking pwedeng negosyo o pwedeng gamitin ang relihiyon sa kung ano mang political o kapakinabangan o pwedeng pang-aalipin ho yan.
At nakapasok yan sa iba't ibang bansa, sa China, sa Amerika, Korea, kung saan-saan, sa Australia. May history po ang buong daigdig na hindi mapasusubalian. Isa ho ang ating bansang Pilipinas na napasok din, di ba? Ang Amerika, di ba, parang ano yan ng mga, di ba, mga Indian, pinasok nila, di ba? Doon ipinangaral unti-unti ang natutunan nilang sa England na nagmula ng mga uri ng Kristyanismo na hindi katulad ng mga sa Rome, Italy o mga Espanyol, 'di ba? Sa Ireland din, 'di ba? It's a tinatawag na Christian nation din, parang Roman Catholic style din sa kanila. Yung ating Pilipinas ganun din. Nung tayo inalipin, pinasok kinolonyalismo tayo ng mga Espanyol, tayo ay nagkaroon ng unang Kristyanismo dito sa ating bansa. Tinuro, 'di ba? Tinulig sa rin ni Rizal at saka mayroong ibang mga hindi umayon, di ba? Hanggang pumasok after World War II, pumasok ang mga Baptist, yung iba't ibang grupo dito na American style teaching, di ba? So whether ang Bible ay naisalin sa iba't ibang lengguwahe, iba't ibang salita o iba't iba, yung iba ay pinalalim o yung iba ay pinasimple, pero yung tunay na aral ni Kristo ay nandoon pa rin at ang kanyang alagad. Kaya nga lang, hindi hanggang ngayon sinusunod yan. Hindi hanggang ngayon ay dalan nila yung talagang aral ni Kristo. So ang batayan yung aral ni Kristo na sinasabi ni Kristo. Pag yan ay mga ngaral na dinadagdagan o binabawasan, pakasumpain yan. Pag ang aral ay hindi naman na niya aral, di antikristo yan. Pag ang mga aral ay baluktot, walang katuwirang kabanalang paglayo sa kasalanan at mahalay, kalakalang salita ng Diyos, bulag na mga ngaral, bulag na taga-akay yan. So nandyan po, hindi mo mababali yung binitawan ng Panginoon ng mga babala at ng kanyang mga alagad. Doon mo malalaman kung sino ang tunay. Kasi sa panahon nga po, marami nagsasabi, hindi pare-parehas lang yan. Hindi ho pare-parehas. Maraming ibang nakaranas ng una, hindi sila nakakilala. Yung iba, hindi nila nakatagpuan itong pananampalatayang Kristyanismo ng tama. Mali, bababaw ang pagtanggap nila, hindi tunay ang pagsuko nila. Gumagawa sila ng kasalanan ayaw ng Diyos, kaya hindi sila binabaan ng Holy Spirit. Kaya hindi sila pinanahanan ng Holy Spirit. Kaya ang buhay nila hungkag, wala lang din. Nagpapatuloy sa kasalanan. Pero ang pananaw ng iba, pag nagpatuloy sila sa kasalanan, okay lang, ligtas pa rin. Maraming mga ganyang aral na sila ay tao lamang, di na mababago, mabagal lang sila magpalago. No, hindi. Pag ang taong nakikristo, sabi ni Kristo at mga alagad, ang taong nakikristo hindi na dapat nagpapatuloy. At talagang hindi nagpapatuloy. Kaya lang nagpapatuloy yung mga yan. Kasi wala pang Kristo sa buhay. Walang kinatatakotang Diyos. Walang Holy Spirit na nagdidikta. Kaya hindi natatakot. Okay? Meron naman siguro na kinaukausap din talaga Holy Spirit dahil tunay niyang tinanggap, pero tumalikod na engganyo sa mundo. Yung sinasabi ni Kristo at mga alagad na merong mawawalay, merong hindi magiging tapat. Kasi mayroon dalawa lang yan, tapat at hindi tapat. Nasa tamang aral at maling aral. O ganun lang naman yun, nasa tamang taga-akay at maling taga-akay. Ano bang ginugusto ng tao? Diba? Ay di hahanap na lang kami. Maganda kasi ang Kristyanismo, pag Christmas masaya. Diba? May bigayan, Christmas caroling, may kung anong dekorasyon. Saya, diba? O diba? May Christmas party. O diba? Tsaka nagpapatawad daw ng kasalanan. Pero at alamin mo yung tamang aral. Baka akala mo pinatawad ka, di ka pa pala napatawad. Ang aral ni Kristo at ni John the Baptist at sa Acts chapter 2 ni Pedro, ang aral nila. Kung gusto nyo maligtas, magsisi kayo sa inyong kasalanan, then tumalikod sa kasalanan, then magpabautismo kayo sa tubig bilang kapahayagan, mamamatay na kayo at ipinahahayag sa tao yan. Na kayo ay mamamatay na at kayo ay public display yan, announcement. Na kayo susunod na, di na kayo mabubuhay sa sarili. Yun ang ibig sabihin ng bautismo. At sabi, diyan kayo bababa ng Espiritu Santo at diyan kayo mapapatawad. Kung hindi mo gagawin yung bagay na iyon, ng pagsuko sa Panginoong Jesucristo, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagpapabautismo na kayo, mamamatay na talagang susunod na. Lalayo sa kasalanan, magpapalago na kayo. Kung hindi ganun ang pagtanggap mo sa Panginoon, ang pagsuko mo, pagtalikod, hindi genuine yan. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, ipilit mong genuine, hindi na makita sa buhay mo. Yung buhay, bunga ang kinikita ni Kristo. Hindi yung ritual mo. Bunga. Pag lumayo ka ba sa kasalanan,
Tinupad mo ba yung mga pinagagawa niya? Ay kung hindi, hindi ka ligtas, sabi ni Kristo sa Mateo 7:21. So yun. Yung ibang baluktot na aral, tanggapin mo, forever ligtas. Kahit magnakaw ka ng milyon-milyon, nakawin mo pera ng simbahan, angkinin mo hindi mo simbahan, nakawin mo lupa ng kamag-anak mo, mandarambong ka, magkurap ka, magnanakaw, magchismis ka, mga mali-mali, hindi naman nakatutulong yan, hindi naman nakaka-expose yan. Gawain mo lang magchismis, di ba? Buti kung tinawag ka ng Lord para mag-expose sa mga maling gawain ng mga hypocrite. O yun, tinawag ka niya mag-expose, maglantad sa liwanag. Pero kung ikaw ay ugaling mo, chismis dito, chismis doon, wala kang magawa, chismis, hindi naman nakakalago ng tao, paninira ng tao. Buti kung ine-expose mo yung tao para lumabas ang kabulukan, iba yun. Iba yung talagang maninira ka, iba yung wala kang magawa, matabil ang dila mo, mga panganib ang dila mo. Hindi ka talaga mangangaral ni Kristo, kundi jablo ka. Mangangaral ka ng jablo. Ayun. Hindi ka mangangaral ni Kristo. Hindi ka jablo, pero mangangaral ka ng jablo. So, ibig sabihin, mali ang aral. Mali pinamumuhay, hindi aral ni Kristo. So, kasi kaya nga dapat nating suriin kung tama ba aral. Minsan tao kasi maghahanap sila ng grupo. Mali ang aral. Maganda naman ang simbahan. Magaling mangaral, magandang damit niya, ayos siya, mabango siya. May sasakyan pa, putok-batok pa, di alahas, wow, di yun ang lingkod ng Diyos. Kung makamundo pala hanap mo mangangaral, makamundo palang gawain. Aircon ng simbahan namin, tsaka may bigayan, may regalo, may palamon, may pakain. Di doon kami. Kung yun ang hanap mo, kaya minsan, doon kasi sa church na yun, hindi naman kami binabanggitan ng mga kasalanan namin. Maski hindi kami magtuwid, okay, tanggap lang kami. Tama naman tanggapin kahit nagkakasala. Basta ituwid sila, akayin sa pagtuwid para ligtas at para hindi maging masamang patotoo. Pero kung tinotolerate na at bulag yung mga ngaral, bulag na taga-akay, saan mo akay niya? Sa impyerno, parehong bulag. Kaya may mga tao, karapatan nila kung anong pipiliin nilang grupo o mga ngaral. Nasa kanila kung bulag ang mga ngaral, o nasa kanila kung mga kambing yung kasamahan nila sa sinisimbahan nila o grupong sinasamahan nila o gawaing ginagawa nila o samahan nila. So, nasa kanila yung kumakamundo ang style nila, hindi yung aral ni Kristo. Kaya ang basihan aral ni Kristo. Now, kung tatanungin ng tao, gusto mo ba talaga hindi mo pa nakikilala ang Diyos? Hindi pa Tagal na mga anak ko, nasa kasalanan na rin, hindi ko na rin sila maakay pabalik. Bakit kaya? Baka wala ka pang nag-aakay sa'yo ng tama. Mali ang pananaw mo, mali ang buhay mo. Wala ka espiritu ng Diyos, di ka binabaan. Pangako yun ng Diyos bakit wala ka? Ang taong walang espiritu ng Diyos, wala pa kay Kristo, sabi ni Kristo at mga alagad niya. Wala nga akong ganun Hindi nga ako kayang maniwala mga anak ko sa akin talagang hindi ko kayang gawin yung pinagagawa ng Diyos kasi nga walang Holy Spirit, walang power, no anointing, no empowerment, no indwelling Holy Spirit to guide you, to teach you, to empower you. Ano na lang, gusto ko rin. Pero may requirement si Christ. Ano ba yun? Pera? Hindi. Magsuko ka talaga ng buhay mo, tumalikod sa sarili. Take up your cross daily and follow me. If anyone wants to come to me, sabi ni Jesus Christ, he must deny himself completely, take up his cross daily and follow me. Kaya mo ba yun? As for me and my house, we will serve the Lord. Talagang gagamitin mo ba ang buhay mo, anak mo, pamilya mo para sa Lord? Paakay ang paakay, bahala. Kung ayaw paakay ng asawa o ng nanay, wala kang magagawa. Pero kung pipilitin mo, maakay sila through the guidance ng God at ng Holy Spirit. Okay? At ng tamang aral. So, kaya mo ba yon? Magiging patutuo ka na sa trabaho mo, sa lipunan, di ka na mayabang. Taga-bukas ka ng mga maling aral, taga-correct ka ng maling aral, taga-saway ka, taga-bigay ka ng babala, parusa ng Diyos sa mga taong mga suwail, mga panira. Gagamitin kang tagapangaral ng Diyos, patutuo sa katuwirang kabanalan, paglayo sa kasalanan, magiging holy, magpapalago. Gusto mo ba yun? Ayoko. Di ko ayaw mo, di wala rin magagawa ang Diyos. Sabi nga ng Diyos sa Roma 1:15, kahit ang Diyos wala magawa, kahit anong alam na ng taong dapat niyang gawin, alam na nila yung mga bagay tungkol sa Diyos, kung sino ang Diyos, kung paano nakikita ang Diyos sa kanyang nilikha, anong gusto ng Diyos, ayaw ng tao. Kung ayaw ng tao, wala magagawa ang Diyos. Mabibilang sila sa parurusahan pag sila ay namatay. Yun ang aral ni Kristo. Kaya hanggang sa Roma
hanggang sa Revelation 21 and 22, hindi maliligtas na nagpapatuloy sa pagkakasala. At saka hindi yung tumatanggap, kundi yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Hindi yung tumanggap, kundi yung followers talaga niya ang maliligtas. Hindi yung maraming ritual, ang daming mangaral, ang dami nilang magpalayas ng demonyo, ang dami nilang magpagaling, ang dami nilang magawa ng dakilang bagay sa pangalan ng Diyos. Ang galing nila. Pero sila ay nagpapatuloy sa kasalanan. No? Mga ritual lang sila. Hindi sila, walang indwelling Holy Spirit sila. Tapos hindi sila nagtumutuloy sa gawain, hindi sila nagpapalago, hindi talaga sila patutuo asin at ilaw ni Kristo. Dilim talaga sila, hindi patunay na tumalikod sa kasalanan, nagsisi, hindi tunay ang pagpapatotoo, hindi tunay ang pagsunod. So may tunay at hindi, kaya nga binababalaan ni Pablo ang kanyang mga alagad nila, Pedro ang mga alagad nila na sinusulatan na maging tapat, manatiling tapat upang hindi mawala ng saysay ang pangangaral nila, upang makamtan nila ang kaganapan ng kaligtasan. Kasi hanggat buhay tayo, hindi pagganap. Pero pag namatay tayo, doon na magiging ganap. Kung naging tapat ka hanggang wakas, kung ikaw ay tumakbo sa takbuhin inilaan ni Kristo, kung nang katuwirang kabanalan at pagganap sa pananampalataya ang pinagagawa ng Diyos. Hindi yung namatay ka ng kasamaan, hindi yung tumakbo ka sa takbuhin ito ng puro kasamaan, hindi sa landas ng Diyos, kundi landas ng dyablo. Kaya ang gagawaran ng Diyos ng papunta ng langit ay yung naging tapat hanggang wakas. Yung tumakbo sa takbuhin inilaan ng Diyos, yung siya ay nakipaglaban sa laban ng pananampalataya, hindi ng kasamaan. Siya yung gagawaran ng well done, my good, naging well done, naging good, naging faithful servant siya. Yun, naging tapat hanggang wakas siya. Hindi naging tapat hanggang wakas sa kamatay, sa kasalanan. Kundi katuwirang kabanalan, paglayo sa kasalanan, pagpaakay, pagpapatotoo, pagganap ng kalooban ng Diyos, at paglayo sa kasalanan, patutuo ni Kristo, ambassador. Kaya yan ba ang gusto mo? Yan ang gusto ni Kristo. Di yan ang sundin mong aral. Kaya hindi lahat ho pare-pareho. Maraming mga taong tumanggap sa Diyos nung una pero hindi pala tunay. Nagising sila, nagdesisyon sila, naipit sila, tunay sila na talaga nagsuko sa buhay sa Panginoon. At doon nila naramdaman ang presensya. Dating tomboy, dating bakla, dating magnanakaw, dating kurap, dati silang suwail, dati silang masamang tao, pumapatay. Pero nung tunay na nakakilala, tunay na nabago si Kristo na patay na sa sarili, nabubuhay para ihayag ang nais ng Diyos, ang kabanala, ang kabutihan, ang kabaitan, ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang kanila nang ginagawa. So gusto mo ba yun? Kung gusto mo, edi gawin mo na yung tama. Hindi naman na pwedeng gagawin mo yung gawa ng diablo, gagawin mo pa rin gawa ng Diyos. Niloloko mo lang sarili mo. Kaya yung ibang tao ayaw tanggapin ng Lord kasi alam nila di pa raw nila kayang gawin. Sa totoo lang, I challenge you, kayang-kayang gawin ho niyo yan. Kung aasa kayo sa kapangyarihan ng Diyos, kung papaakay kayo sa tuwid na taga-akay, dahil because gusto nyo na. Kung ayaw nyo pa talaga at ayaw nyo iwanan ng sugal, ayaw nyo iwanan ang kamanyakan, ang kadugyutan, ang pagnanakaw, ang pagiging makamundo, katanyagang karangyang kapangyarihan, ayan pa ang papanginoon ninyo na, at yaman ninyo parang yung mayaman na hindi niya maiwanan, ma-distribute, sabi ni Kristo. Walang puwang sa langit, huwag ka nang umasa. Kaya maraming iba hindi pa decided. Gustuin man nila pero ang puso nila ay ayaw pa. Wala tayong magagawa dyan. Nakakatakot pag dumating ang kamatayan. Ako rin dami ko sinasiran. Inabot ng kamatayan sa kasalanan. Yung iba nagsisi, ewan kung tatanggapin pang well done, my good and faithful servant. Dapat bata pa lang tinuturuan na ng magulang. Dapat sa pamilya parang ang aral ni Kristo na ituturo na upang sa paglaki nila hindi lalayo. Dapat totoo ang magulang sa pagpapatotoo sa anak, sa community, sa kamag-anak, sa dapat niyang akayin, sa gusto niyang akayin sa Panginoon upang paniwalaan siya. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Kailangan makita ang inyong mabubuting gawa, hindi masasamang gawa upang maluwalhatiin din nila ang iyong Ama sa langit. Kung puro panay kakasamahan, kaipokrituhan, magaling ka mangaral, mag-aagaw ka ng simbahan, mag-aagaw ka ng gawain, mag-aagaw ka ng lupa, mag-aagaw ka ng lupa ng kamag-anak, machismoso ka, magnanakaw ka, mananakit ka, manggugulpi ka, ikaw ay ang buhay mo ay kahalayang kaimoralidad, walang maniniwala. Hindi ka magsashine, hindi ka ilaw, dilim ka pa, hindi ka patunay na nagsuko ng buhay. Madali lang sabihin nagsuko, pero kung sa bunga mo ay kademonyo, hindi kay Kristo. Wala pa kayo kay Kristo. Walang na kay Kristo ang nagpapatuloy pa sa kasalanan. Patay na yan kay Kristo. No longer I who live, but Christ lives in me. Galatians chapter 5
Tuto? Yes. Kaya kailangan talagang tayo ay sumunod kung gusto, kung ayaw walang magagawa. Kaya yung sinasabi niyo pare-parehas lang, hindi ho pare-parehas. Yung aral ni Kristo sa kanyang mga alagad nagtuloy ho yun, binaluktot ng iba, pinagkaperahan ng iba, ginamit sa colonialism, pang-aalipin, dinagdagan, binawasan. Tuloy pa rin ang aral ni Kristo at naiwan ang mga alagad. Kung nalisyaman ng iba, bumalik sila sa aral ni Kristo at hindi nababoy ang Biblia. Sinundan nila, binalikan nila, yun ang tamang aral. Yun ang balikan ninyo. Andyan yung Bible. Huwag kayong matakot bumuklat. Mabuting buklatin ninyo. Huwag kayong umasa sa basta mga mangangaral na bulag, ng mga bulok, ng mga mangangaral na ituturo lang yung gusto nila. At maganda nga simbahan, maganda nga ang samahan. Pero relasyon meron ka ba? Bakit hindi ka magkaroon ng relasyon? Bakit hindi makita ang tunay? Ang ganda nga mong nagsisimba, ang ganda mo nga ng simbahan nyo, pero ikaw ay manloloko, manggagago ka, walang kabanalang katuwiran, then sasabihin mo may Diyos ka. Pwedeng sabihin yun. Pero yung mga taong honest sa sarili nila, inaamin nila wala pa akong Diyos. Kahit ako'y naglilingkod sa malaking church, sa magandang church, kahit maganda samahan namin. Then yung iba nag-decide talagang lumabas at talagang sundin yung aral ni Kristo at maghanap ng matuwid na tagapag-alagad. Kural man ng baboy sila, nasa bahay man lang sila ay lumalago at ginagawa ang pag-aakay. Nakikita si Kristo sa buhay nila. Yun, malago talaga sila. Hindi hypocrite ang kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya kung kayo'y isa sa nais ng ganyan, gawin nyo na yung tama. Hanap ng tuwid na tagapangaral, huwid tamang gawain, mga katupa, hindi mga kambing ang kasama. Yun ang buklat kayo ng Bible, basahin ninyo. Pag di nyo maintindihan, paakay kayo doon sa ibibigay ng Lord. Huwag ka na magpatumpik-tumpik doon sa mga alam mong tama buhay, tama aral, hindi makamundo. Ginaganap ang kalooban ng Diyos, may Espiritu ng Diyos, yun ang mag-aakay sa iyo. Hindi yung kung sino-sino lang na kay ano pang tinapos nila na inaward o ginraduatean nila sa mundong ito o mga baka makamundo yung pinag-graduatean nila ng mga Bible school na yan o mga divinity. No? Ang mahalaga, yung dala mo yung aral ni Kristo na sinasabi doon sa Biblia at sumasa iyo yung Espiritu na sinasabi ng Biblia, sumasa iyo yung Diyos na sinasabi ng Biblia. Nararamdaman mo ang Diyos, buhay na buhay. No? Hindi panay ritual, hindi panay kaloob lang, pagsimba, pero wala kang maramdamang Espiritu ng Diyos na gumagabay. Iba yung may relasyon, iba. Parang ang relasyon sa Diyos, parang relasyon sa asawa, sa anak. Kinakausap, ang Lord nakikipag-usap sa iyo, maski ayaw mo makipag-usap. Nagse-cellphone ka, nasa CR ka, anong ginagawa mo, nagdadrive, nagtatanim, may Diyos kang kasama. Pero kung wala, alam mong wala. Yung ibang tao talagang honest sila tinatanong nila At yung iba, mas maganda, maaga pa hanggat bata pa, unahin ninyo yan. Bago yung anumang bagay o anumang pagtatapos o anumang karangyaan, ano bang kasikatan ng pag-aaral o katanyagan, kayamanan, no? Unahin nyo muna ang pagkilala sa Diyos na lumikha sa inyo. Yan ang whole duty of a man. Fear God and obey His commands. Yan sa Ecclesiastes 12, yan ang sinasabi. Kaya ang tungkulin natin makilalanin ng Diyos, may balik ang relasyon natin sa Diyos, mapagharian tayo ng Diyos, magamit tayo ng Diyos, makapagligtas pa tayo ng mga nasa kasalanan na dating katulad natin makasalanan, maging patutuasin at ilaw. Yan ang tungkulin natin. Hindi tayo tungkulin magsikat, magyabang sa kabats, maging sikat sa mundo, maging makamundo. Hindi, maging sikat ka sa Diyos. Oras makapag-akay ka ng isang kaluluwa nagbubunyi sa langit at ikaw ay maligtas nagbubunyi sa langit. Parang si Lazaro, mahirap ka man, ipaparada niya ang kaluluwa mo pag namatay ka sa langit ng anghel, di ba? Kaysa mayaman ka nga, nagisikat ka, magnanakaw ka, kurap ka, masama kang tao, maghaangkin ka, magnanakaw ka, bantay salakay ka, manggugulpi ka sa mamong patutuo, dilim ka, di ba? Wala ka pang Kristo talaga. Akala mo may Kristo, isa ka sa itatakwil ni Kristo kung hindi ka lumakad sa nais sa aral niya. Kaya yun ang hangarin ninyo, hindi yung mga makamundo. Si Jesus inalok ng katanyagang karangyaan kapangyarihan ng dyablo. Sambahin lang daw ang dyablo. Ano sabi ni Kristo? Lumayo ka sa Satanas, lumayas ka. Diyos lamang ang sasabihin. Maraming tao, pera lang, katanyagang, kayabangan. Mawasak ang pamilya, okay lang. Mawasak ang pag-aasawa, okay lang. Yumaman, may pagyabang sa kabats. Sige, mawasak ang pamilya, okay lang. Mawasak yung pamilyang tinindig ng Diyos, okay lang. Maging magnanakaw, kurap, okay lang. Basta't may bahay, basta't pati anak, turuan ng korupsyon, ng pagnanakaw. Nako, susumpain ho ng Diyos yung mga ganyang tao na talagang ayaw sumunod sa Diyos. Darating ang time ang kaparusahan nila. Yes, ang dami na hong ganyan nangyari.
Hindi ho yan ang gusto ng Diyos. Kung palilin lang tayo sa dyablo at siniway tayo, hindi tayo sumunod, naku, sa nagsaway na may espiritu ng Diyos, na prophet o lingkod ng Diyos, naku, nakakatakot. Mayroong kasunod yan, kalimitang kamatayan. Kaya huwag nyo, baka namali kayo na mangangaral na ang Diyos puro love lang, puro walang parusa, puro lahat, basta kayo hindi gumagawa ng kasalanan, tumutulong sa kapwa, okay na yun. Ang hindi pagsunod sa Diyos sa aral ni Kristo, isang matinding kasalanan. Pagsuway yan, gusto nyo, ayaw nyo pasakop sa Diyos. Gusto nyo na tumutulong lang kayo sa kapwa, ayaw nyo pasakop sa Diyos. Ayaw nyo paggamit sa Diyos, ayaw nyo talikuran yung maraming buhay nyo paggamit sa katawan ninyong mali. Gusto nyo gawin yung sa katawan ninyo o sa pamilya ninyo o sa mga anak ninyo ang gusto nyo na mali, ayaw nyo sa sumunod sa Diyos, may kalalagyan ho. Kaya mali yung mga maling aral na bulag na tagapangaral na okay lang, basta abuloy, basta bigay, basta masama tayo, basta ganyan, kahit di tayo ginagamit ng Diyos, basta kahit tayo dilim. No, hindi ganyan ang aral ni Kristo. Iyan ay isang matinding pagsuway na napakatinding karumal-dumal na paglabag sa Diyos. Kaya magdesisyon ng tao bago mamatay. Kung wala pang relasyon, hanapin, kilalanin, paakay. Magbukas ng Biblia, magpaakay, magpatanong kung hindi alam. Kung mamali ang mag-akay, o di i-pray mo sa Lord, bakit wala rin naman ito nag-aakay sa akin, hindi ako maturuan. Mahanap uli ng iba. Tungkulin natin yun. Alam nga naman, kung nagpe-pray ka, talaga naghahanap ka, bibigyan ka talaga ng Lord ng way out ng talagang mag-aakay. Kung willing ka talaga magbago, willing ka talagang sumunod, talagang God will lead you. Kung ayaw mo talaga at may sarili kang plano, may sarili kang paraan ng Diyos mo, gagawa ka ng Diyos mo na ayon sa gusto mo, gagamitin mo lang yung verses sa Biblia, mali yun, di na aral ni Kristo, hindi na Diyos yun. Ginawa mo lang Diyos sa buhay mo. Kaya sana, ang tao, magdesisyon hanggat maaga bago mamatay para ligtas ang kaluluwa. Dito pa man sa lupa, alam mo, because may Holy Spirit ka, may relasyon ka sa Diyos, at ginagawa mo yung tama. Because sa tamang aral, tamang grupo ka, tamang mangangaral, tamang taga-alagad, may espiritu ka ng Diyos. Alam mo, kaysa yung lutang ka, hungkag yung paglilingkod mo, kaipokrituhan yung paglilingkod mo, kawalang Diyos ni wala ka na akay, wala kang paglago, useless, kala mo ligtas. Naku, nakakatakot yan pagdating ng paghuhukom. Kala mo dahil tinanggap mo lang, hindi ka nga sumunod, tinanggap mo lang, nag-abuloy ka, ikaw ay nagsisimba, pero ginaganap mo ba kalooban niya? Hindi. May espiritu ka ba ng Diyos? Wala rin. Ikaw ba'y pinapagawa niya sa gawaing dapat? Hindi naman. Ikaw ba'y lumalayo sa kasalanan? Hindi naman. Naku, kakatakot yan. Yan yung mga dapat na vital na mayroong karakter ang anak ng Lord ng mga ganyan. Pero kung ang mga nakikitang karakter sa iyo, karakter ng dyablo, hindi ka pa anak ni Kristo, anak ka pa ng dyablo. May anak ng dyablo at anak ng Diyos doon sa unang Juan 3, basahin niyo. Kaya madaling mag-angkin. Kaya sana maging bukas ito na paalaala sa lahat ng mga makarinig at magdesisyon na ng tama. Huwag na magpatumpik-tumpik.